Congrats, Franny! Bati ni Helen kay Mirasol. Masayang-masaya ito sa tagumpay ng kanyang kaibigan. Thank you, Franny. Salamat sa inyo ni Kuya. Kung hindi dahil sa inyo, baka walang Mirasol ngayon. Maluha-luha na wika ni Mirasol sa kaibigan. Saka niyakap ng mahigpit si Helen. Tanghali nang nagising si Mirasol kinabukasan. Agad niyang tinawagan ang kanyang anak. Namimiss na niya ito ng sobra. Parang gusto na rin niyang papuntahin ito ng Pilipinas upang magkasama sila. Tuwang-tuwa naman ang anak niya nang makita ang kanyang ina. Dahil sa pagkainip ni Mirasol sa bahay, dahil mag-isa lang siya ng araw na iyon, ay napagpasyahan niya lumabas at mamasyal muna. Nagpatid siya sa kanilang driver sa mall upang mamasyal at malibang. Pagdating sa mall ay naglakad-lakad lang siya at nagtingin-tingin ng mga paninda. Hanggang sa makita niya isang gift shop na puro handmade ang paninda. Pumasok siya sa loob nito at tiningnan ang mga nakadisplay na paninda sa loob. Hanggang sa maalala niya ang nagdaan sa buhay niya. Sa paggawa ng mga ganitong souvenir, ang dati niyang trabaho. Halos katulad din ng mga design niya noon na laman ng shop. Hanggang sa makita niya ang mga bag na gawa sa pinatuyong dahon ng pandan. Napangiti pa siya dahil sa kanyang naalala. Gayang-gaya din ang bag na hawak niya ang mga bag na gawa niya noon. Siya mismo ang gumagawa nito dati at dito siya nakaipon ng napakalaking halaga na binaon niya papuntang Maynila dahil sa kanyang matayog na pangarap na maging isang sikat na fashion designer. Matagumpay man siya ngayon ay hindi rin sapat ang kanyang kaligayahan dahil ang lalaking napakatagal niyang pinananabikan ay nasusuklam na sa kanya. Agad na binitawan ni Mirasol ang bag na hawak niya, saka mabilis na umalis sa loob ng shop. Ngunit sa pagharap niya ay bigla naman siyang bumangga sa isang matigas na pader. Ngunit hindi naman siya nasaktan sa kanyang pagkakabangga, kaya nag-angat siya ng paningin upang tingnan ang kanyang nabangga. Nagulat pa si Mirasol dahil hindi naman pala pader ang kinabanggaan niya, kundi dibdib na isang taong nakatayo ng matuwid at nakapamulsa ang mga kamay sa harapan niya. Reggie? May pagkagulat na tawag ni Mirasol sa dating asawa. Mag-isa ka yata ngayon, Mirasol. Baroy, congratulations pala sa'yo. Napanood kong fashion show mo kagabi. Natupad mo na pala ang pangarap mo na maging isang fashion designer. Model ka na rin pala ngayon. Ito ba ang dahilan ng pag-alis mo noon? Upang maging sikat na model and designer? Tanong sa kanya ni Reggie. Wala din kangiti-ngiti ang lalaki at malamig din ang uri ng pananalita nito kay Mirasol. Oo, yun nga ang dahilan. Excuse me. Sagot ni Mirasol sa nag-excuse na ito upang makaalis sa harapan ni Reggie. Tumagilid din siya upang makadaan sa harapan ni Reggie na nakatayo pa rin sa kanyang daraanan. Ayaw na niyang magtagal pa sa harapan ng lalaki dahil baka umiyak lang siya sa harap nito at hindi mapigilan ang damdamin at mayakap niya ang kanyang asawa na napakatagal ng panahon niyang pinangarap na makasamang muli. Naglalakad palabas ng shop si Mirasol nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Agad niyang kinuha ito at agad na sinagot. Hello baby, what does my love need? We just talked earlier, right? Did you miss me already? Malambing na wika ni Mirasol. Nakangiti na din siya ngayon dahil sa biglang pagtawag sa kanya ng kanyang pinakamamahal na anak. Mommy, can you visit my daddy? I wanna talk to him. Pakiusap ng kanyang anak. Okay, baby. Soon. I will call you right away. I love you. Bye. Nakangiti ibinaba ni Mirasol ang kanyang cellphone ngunit nagulat siya sa boses ng taon nagsalita sa likod niya. Is that your lover? You're talking to Mirasol? Biglang napalingon si Mirasol sa nagsalita sa kanyang likuran. Reggie, anong ginagawa mo dito? Nakikinig ka sa usapan na may usapan? Mataray na tanong ni Mirasol sa lalaki. Napakalakas din ang kabog ng kanyang dibdib sa mga oras na ito. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin kay Reggie. Hindi dapat malaman ng lalaki na mayroon silang anak na dalawa. Natatakot siyang baka sapilitan na kunin ni Reggie ang kanilang anak. Ibang lalaki na naman ang kasama mo? Nasaan na si Del Rio? Bakit hindi mo kasama? Nakukulangan ka pa rin ba sa kanya gaya sa akin noon? Kaya mo ko iniwanan? Ginago mo ko, Mirasol. Kinuha mo kong tanga. Ilan pa ba mga lalaki sinasamahan mo? 2? 3 uli. Isang malakas na sampal mula kay Mirasol ang nagpatigil kay Reggie sa pagsasalita.
Namumula din ang mukha nito sa sobrang galit. Hindi siya makapaniwalang napakaruming babae pala ang tingin sa kanya ng kanyang dating asawa at ama ng kanyang anak. Hindi ko akalain na ganyan karumi ang tingin mo sa akin, Reggie. Hindi ka man lang nagtanong sa akin bago mo ako husgahan. Umiiyak na wika ni Mirasol bago niya tinalikuran si Reggie. Patakbo itong lumabas ng mall at sumakay sa kanyang kotse. Manong, uwi na po tayo. Utos niya sa kanyang driver. Masamang masama ang loob ni Mirasol dahil sa mga binitawang salita ni Reggie sa kanya. Kahit alam niyang nabubulagan lamang si Reggie sa galit na nabuo sa puso nito pero hindi niya pa rin maiwasang hindi masaktan. Napakatagal na panahon niyang inasam-asam na magkakasama silang muli ni Reggie. Ngunit ngayon ay mukhang malabo na dahil sukdulan hanggang langit ang galit ng lalaki sa kanya. Parang wala sa sarili na pumasok si Mirasol sa loob ng kanilang bahay. Hindi na rin niya napansin ang kanyang kapatid na nakatayo sa sala at nalampasan na lang niya ito at tuloy-tuloy na umakyat sa kanyang kwarto. Agad naman na lumabas si Eric upang hanapin ang driver na kasama ng kanyang kapatid. Gustong alamin ng binata kung ano ang nangyari sa kanyang kakambal, kung bakit malungkot ito at wala sa sarili. Manong, saan ba kayo galing ni Mirasol? Bakit malungkot siya tila napakalaki ng problema ng kapatid ko? Tanong ni Eric sa kanilang driver. Labis siya nag-aalala sa kanyang kapatid. Nasanay din siyang makita si Mirasol na masaya at laging nakangiti. Kaya ngayon na malungkot ang kanyang kapatid ay labis din siyang nababahala. Sir Eric, pasensya na po pero hindi ko rin po alam ang dahilan. Nagtaka nga rin po ako kanina kasi umiiyak si Ma'am Mirasol habang pabalik na kami dito. Sagot ng kanilang driver. Wala din itong alam sa tunay na dahilan ng kalungkutan ni Mirasol. Sige Manong, kakausapin ko na lang ang kapatid ko. Wika ni Eric at nagpaalam na ito sa lalaki. Mabilis na sinundan ni Eric ang kanyang kapatid sa kwarto nito. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Mirasol at saka nag-intay na buksan ito ng kanyang kapatid. Agad naman na binuksan ni Mirasol ang pinto at pinatuloy sa Eric sa loob. Magkatabing umupo magkapatid sa mahabang sofa na nasa loob ng kwarto ni Mirasol. Is there a problem? Or something bothering you? Tanong ni Eric sa kapatid. Nakaakbay din siya sa balikat ni Mirasol. Ipinilig naman ni Mirasol ang kanyang ulo sa balikat ni Eric. Bakit ganun kuya? Bakit ako hinuhusgahan agad na Reggie? Nakakalungkot lang kasing isipin na wala siya tiwala sa akin. Kung ano-ano pa mga binibintang niya sa akin. Pati si Ricky, inakala din niya lalaki ko. Napakasakit kuya. Dahil ang tagal kong inintay ang araw na muli kaming magkita at magkasama pero sa pinapakita niya mukhang malabo na mabuo kaming pamilya. Paano si Ricky kuya? Siguradong malulungkot siya pag nalaman niyang hindi na mabubuo ang pamilyang pinapangarap niya. Wika ni Mirasol sa kapatid. Umiiyak din ito at panayampahid ng kanyang luha. Hindi sa kinakampihan ko si Reggie pero nasaktan din siya at wala siyang alam sa lahat ng nangyayari. Alam kong kapag naliwanagan siya, ibabalik siya sa'yo. Sa inyo na Ricky. Huwag kang mawala ng pag-asa sis. Alam kong mahal ka pa rin ni Reggie. Kaya nagkakapagsalita siya ng ganoon dahil nagsiselos lang iyon. Maniwala ka sa akin. Pagpapaliwanag ni Eric sa kakambal. Kahit siguro siya kung siyang iniwanan ng asawa at hindi man lang nagparamdam na mahabang panahon, ay ganoon din ang iisipin niya. Niyakap na lang ni Eric ang kapatid at saka hinalikan sa noo. Nag-iisip din siya ng paraan kung paanong maliliwanagan ang utak ni Reggie. Mahal niya ang kanyang kapatid at nasasaktan siya sa tuwing may mananakit sa kanya. Parang gusto rin niyang puntahan si Reggie ngayon upang bigyan ito ng suntok sa muka. Kasalukuyang nasa restaurant si Reggie na biglang dumating ang kanyang mga magulang. Nagulat pa si Reggie dahil sa biglang pagsulpot nila sa kanyang restaurant. Mahigit 5 taon na rin ang nakararaan nang itakwil siya ng mga ito at nawalan sila ng communication. Ano ginagawa niyo dito? Malamig ang boses ni Reggie na tanong sa kanyang mga magulang. Hindi talaga siya makapaniwalang nandito sila ngayon sa kanyang harapan. Sinadya ka talaga namin napuntahan ng mommy mo, Reggie. Sinabi sa amin ni Shermaine ang ginawa mong pagtataboy sa kanilang mag-ina. Ganyan na ba katigas ang puso mo? Pati sarili mong anak ay kinaya mong itapon na parang basahan? Galit na wika ng ama na Reggie.
Halata din sa mukha nito ang matinding awa sa kanyang apo. Kung hindi lang nalugi ang company, hindi sana maghihirap ang apo ko. Kahit sustento na lang sanang ibigay mo sa bata. Hindi naman siguro kabuwasan sa iyo ang halagang ibibigay mo sa bata buwan-buwan. Parang maiiyak na wika ni Amanda sa anak. Kung totoong anak ko ang batang iyon, dapat noon ko pa kinuha. Pero hindi. Hindi ko yun anak. At kayo, matagal na kayong niloloko ng babaeng iyon. Pero hindi man lang kayo nakahalata. Pati ang company nyo, nalugi na dahil hinayaan yung gumalaw na malaya ang mag-amang hudas na iyon. Nainis na sagot ni Reggie sa kanyang magulang. Hanggang kailan mo bang itatanggi na anak mo si Chelsea, Reggie? Galit na wika ng ama niya sa kanya, dahilan upang mapalingon ng mga kumakain sa kanila. Do you want a proof? So you can believe that child is not my daughter? Follow me. Saka tumayo si Reggie at lumabas sa kanyang restaurant. Sumunod naman ang kanyang mga magulang sa kanya at umakyat na sila sa kanyang bahay na nasa second floor ng kanyang restaurant. Pumasok si Reggie sa kanyang kwarto at binuksan ang drawer kung saan nakalagay ang DNA result na ipinakuha niya noong ipinanganak ni Shermaine ang bata. Here, wika niya sabay abot ng brown envelope sa kanyang ama. Agad naman na kinuha ito ng kanyang ama at saka inilabas ang laman. May pagtataka pa sa mukha ni Robert bago pinagmasdan ang papel na hawak niya. Biglang kumunot ang noon nito nang mabasa ang nilalaman ng papel. Paano nangyari na hindi kayo match ni Chelsea? Kailan mo pa ito nalaman, Reggie? Tanong ni Robert sa anak ngunit hawak na nito ang kanyang dibdib. Robert, ano nangyayari sa'yo? Reggie, ang daddy mo inaatake sa puso. Natatarantang wika ni Amanda sa kanyang anak. Yakap na rin nito ang kanyang asawa. Niloko nila tayo. Nahihirapang wika ni Robert sa asawa. Agad naman na tumakbo si Reggie sa kusina upang ikuha ng tubig ang kanyang ama na nahihirapan sa paghinga. Dad, uminom ka muna ng tubig. Sa kanya inilapit ang baso sa bibig ng kanyang ama. Kinuha naman ito ng mommy niya upang hawakan ng baso. Reggie, tumawag ka ng ambulance, dali! Utos sa kanya ng kanyang ina. Agad naman na tumawag si Reggie ng ambulance. Natatakot na rin siya para sa kanyang ama. Parating ng ambulance, Dad. Relax ka lang, okay? Natataranta na rin si Reggie dahil nahirapan ng huminga ang kanyang ama. Diyos ko, totoong ang hindi mo anak si Chelsea. Mga manloloko sila. Manloloko sila. Iyak ni Amanda habang binabasa ang DNA result. Noon ko pa sinasabi sa inyo na hindi ko anak ang batang iyon, pero mas pinili niyong maniwala sa sinungaling na babaeng iyon. Umiiling na wika na Reggie sa kanyang ina. Tumayo na rin siya sa kabinuksan ng gate upang makapasok ang mga medics na kukuha sa kanyang ama. Agad na dinala si Robert sa pinakamalapit na hospital. Sumunod naman sa kanila si Reggie upang alalayan ang kanyang mga magulang. Kahit itinakwil siya ng mga ito ay mas matimbang pa rin ang pagmamahal niya sa mga ito dahil wala siya sa mundong ito kung wala ang kanyang mga magulang. Agad na dinala sa emergency room si Robert at nilapatan ng kaukulang lunas. Si Reggie na rin na nag-asikaso sa mga kailangan ng kanyang ama at ikinuha din niya ito ng sarili nitong kwarto upang makapagpahinga ng gusto ang kanyang ama at ina sa loob. Iyak ng iyak si Amanda dahil sa sinapit ng kanyang asawa. Labis-labis din siyang nagsisisi dahil mas pinaniwalaan niya noon si Shermaine kaysa sa sarili niyang anak. Reggie, anak. Patawarin mo sana ako sa lahat ng nagawa ko noon. Pinagsisisihan ko na lahat, anak. Lahat ng mga ginawa at sinabi ko sa iyo noon. Sana mapatawad mo ako, anak. Reggie. Pagsusumamo ni Amanda sa kanyang anak. Agad naman siyang niyakap ni Reggie. Sabik na rin ito na muling makayakap ang kanyang ina. Reggie. Boses ng kanyang ama ang nagpabaling sa kanilang mag-ina. Gising na pala ito at nakamulat na ang kanyang mga mata. Dad, huwag ka muna magsasalita. Magpahinga ka ng mabuti. Wika na Reggie sa kanyang ama. Hawak din niya ang kamay nito at pinisil pa upang iparating na okay lang. Parang hinihiwa ang puso ni Reggie habang pinagmamasdan nito ang kanyang ama. Mahal niya ang kanyang mga magulang at kahit itinakwil siya ng mga ito, ay patuloy pa rin niya silang sinusubaybayan noon. Ayaw lang niyang malaman ng mga ito na alam niya ang mga nangyayari sa buhay nila. Pati ang pagkalugi ng Altamirano Enterprises ay hindi rin lingid sa kanyang kaalaman.
Huli na nga lang niya itong nalaman dahil meron ang nakabili sa 65% share na hawak ng mga dating shareholders ng company. Mommy, kayo na muna ang bahala dito. Tawagan niyo na lang ako kung may kailangan kayo. Babalik ako mamaya. May mga dapat lang akong ayusin sa restaurant. Paalam ni Reggie sa kanyang ina. Niyakapan niya ang ina nito bago umalis sa hospital. Agad na bumalik si Reggie sa restaurant upang kausapin ang isang detective na kanyang binayaran upang alamin ang ugnayan ni Mirasol at Eric. Pati siya ay naguguluhan na din dahil sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Hindi rin maalis sa kanyang isipan ang napanood niyang fashion show ni Mirasol. Magandang hapon, Mr. Altamirano. Pasensya na dahil konting information lang ang nakuha ko kay Miss Mirasol Atienza. Ito lamang ang mga nakuha kong info sa kanya, sir. Agad naman na tinanggap ni Reggie ang brown envelope na ibinigay sa kanya ni Detective. Ang laki-laki na ibinayad ko sa iyo, ngunit ito lang ang nakuha mong info ni Mirasol? Inis na inis si Reggie dahil ang ibinigay sa kanyang information tungkol kay Mirasol ay ang pagpapakasal lamang nila at noong nag-aaral pa ang babae. Pasensya na, sir. Yan lang talaga ang lumalabas na kanyang katauhan. Pinuntahan ko rin ang venue kung saan ginanap ang fashion show, ngunit walang maibigay na anumang informasyon ang mga staff ng hotel. Pati ang manager ay hindi rin alam kung anong ugnayan ni Miss Mirasol Atienza at sa Mirasol Fashion Design. Paliwanag ng detective. Lalong naguluhan si Reggie dahil sa mga narinig niya sa detective. Kuyom ang mga kamao ni Reggie dahil wala man lang siyang nalaman tungkol sa katauhan ng dating asawa. Kinagabihan ay bumalik sa ospital si Reggie. May dala din ito mga pagkain para sa kanilang hapunan na mag-anak. Anak, Reggie. Mabutit nakabalik ka na. Kailangan daw kasing operahan ng puso ng daddy mo. Kung hindi, mamatay siya na maaga. Umiiyak na wika ni Amanda. Okay, mommy. Aayusin ko kaagad para maoperahan si dad. Relax ka lang, mom. Magiging maayos din ang lahat. Kain muna tayo, mommy. May dala akong pagkain. Kainin na natin habang mainit pa. Kahit masakit kay Reggie na makita ang mga magulang niya na nahihirapan, ay pilit siyang nagpapakatatag. Masayang pinagsilbihan ni Reggie ang kanyang ina. Ang kanyang ama naman ay mahimbing itong natutulog. Agad na inayos ni Reggie ang pag-opera sa kanyang ama. Iyak ng iyak naman ang kanyang ina dahil natatakot ito sa maaaring mangyari sa asawa nito. Tama na ang pag-iyak, mommy. Mag-pray na lang tayo na magiging successful ang operasyon ni dad. Pangaalo ni Reggie sa kanyang ina. Magkatabi silang nakaupo sa labas ng operating room at hinihintay ang paglabas ng mga doktor. Maagang pumasok sina Mirasol, Eric at Helen sa company ng Altamirano Enterprises. Ngayon ding araw nila papalitan ng ibang mga employee na sangkot sa anomalya sa loob ng company. Natuklasan na rin nila kung saan napunta ang pera ng company. Pero kailangan pa nilang kumalap ng mas matibay na ebidensya laban sa dating vice president ng company. Ngayon daw malalaman kung sino-sino ang mga matatanggal sa trabaho. Naku, saan hindi tayo matanggal? Kailangan ko pa naman ng pera para sa gamot ng nanay ko. Pabulong na wika ng isang employee sa kasamahan nito. Hindi naman siguro tayo matatanggal. Wala naman tayong kinalaman sa mga anomalya dito sa company. Ang mga nakaupo sa HR at marketing ang dapat nilang palitan. Hindi tayo ng mga simpleng employee lamang. Sagot naman na isang babae. Lahat ng mga employee ay kabado sa araw na ito dahil anumang oras ay baka mawala na sila ng trabaho. Nakatayo sila lahat sa may entrance ng building at hinihintay ang pagdating ng bagong CEO ng company. Sabay-sabay na pumasok sina Mirasol, Eric at Helen. Binati din sila ng mga empleyado na kanilang nadaanan. Tumigil sila sa pinakagitna ng empleyado at saka itinaas ni Eric ang kanyang kamay. Magsisimula na sanang magsalita si Eric nang biglang dumating si Reggie. Nagulat ang lahat sa biglang pagdating ng dating CEO ng company. Good morning, Mr. Del Rio. I am here as my father's representative. My father is in a serious condition in the hospital today. As a son and former CEO of the company, I have to temporarily replace my father in his position. Wika ni Reggie, saka nakipagkamay kay Eric. Welcome back to Altamirano Enterprises, Mr. Altamirano. I am glad that you yourself have come here and will help in the redevelopment of the company. I'm sorry to hear that your father is in the hospital. I wish him a speedy recovery, Mr. Altamirano. Buong sinseridad na wika ni Eric habang nakikipagkamay kay Reggie.
Tumango lang si Reggie bilang sagot kay Eric. Ngunit ang paningin nito ay na kay Mirasol na nakatayo sa likuran ni Eric. Mr. Altamirano, I introduce to you Miss Mirasol, the new president of the company, and Miss Helen as marketing manager. Pakilala ni Eric sa dalawang babae na nakatayo sa kanyang likuran. Kabado man si Mirasol ay hindi ito nagpahalata kay Reggie. Ayaw niyang magbuka siyang mababa sa harapan ni Reggie ngayon, kaya bilang bagong president ng company ay taas noon niyang hinarap si Reggie. Good day to you, Mr. Altamirano. Maikling pagbati ni Mirasol sa dating asawa. Parang gusto rin niyang palakpakan ng kanyang sarili dahil nagawa niyang magsalita ng tuwid at hindi pumipiyok ang boses. Agad naman na inilahad ni Reggie ang kanyang kamay upang kamayan si Mirasol. Walang nagawa si Mirasol kundi tanggapin ang pakikipagkamay sa kanya ni Reggie. Ngunit sa pagdadaop ng kanilang palad, ramdam na ramdam ni Mirasol ang init na tila kuryenteng dumaloy sa kanyang palad, paakyat sa kanyang puso, saka bumaba sa kanyang tiyan. Parang may mga naglilay parang mga paru-paro sa kanyang tiyan dahil sa pagdidikit ng mga kamay nila ni Reggie. Agad na hinila ni Mirasol ang kanyang kamay dahil sa kanyang kakaibang nararamdaman. Ramdam din niya ang pagpisil ni Reggie sa kanyang kamay na lalong nagbigay sa kanya ng matinding init sa kanyang katawan. Napangiti naman si Reggie sa kanya dahil sa naging reaksyon niya. Parang nananadya din ang lalaki dahil tumayo na rin ito sa tabi niya at dumikit pa talaga ito sa kanya at pilit na ikinikiskis ang braso nito sa kanyang braso. Kaya lalong nagwala ang puso ni Mirasol dahil sa pinaghalong kaba at pagkasabik niya sa kanyang asawa. Halos walang maintindihan si Mirasol sa mga sinasabi ni Eric dahil ang buong isip niya ay nakafocus kay Reggie. Maraming empleyado ang natanggal sa trabaho. Karamihan sa mga ito ay nakaupo sa matataas na posisyon. Lumuhod pa sila at nagmakaawa sa harapan ng bagong CEO at president ng company pero hindi sila pinansin ni Eric at Mirasol. Ganun din si Reggie. Hindi rin ito sinalungat ang naging desisyon ng bagong CEO ng company. May mga natanggal sa trabaho. Meron din mga employee na na-promote sa trabaho kaya masaya ang karamihan dahil sa natanggap nilang promotion. Masayang nagtrabaho ang mga empleyado ng Altamirano Enterprises. Parang nabunutan din sila ng tinik sa lalamunan dahil sa pagkawala ng mga tinatawag nilang buwaya sa company. Kasalukuyang pinag-aaralan ni Mirasol ang mga files ng company nang may kumatok sa pintuan ng kanyang opisina. Nagtataka man ay minabuti na lang nitong tumayo upang buksan ang pinto. Reggie! Nalalaki ang mga mata niyang sambit sa pangalan ni Reggie. Iniisip din ng dalaga kung anong ginagawa ng kanyang dating asawa sa labas ng kanyang pintuan. Yes, my wife. Ako nga. Sagot ni Reggie na ipinagdiinan pa ang salitang wife. Anong kailangan mo sa akin? Sabihin mo na kaagad, Mr. Altamirano, dahil napakarami ko pang trabaho tatapusin. Matigas na wika ni Mirasol. Paraan din niya iyon para hindi siya mahalata ni Reggie na kinikilig siya sa pagtawag sa kanya nito ng wife. Hindi mo man lang ba ako papapasukin, wife? May mapaglarong ngiti sa labi ni Reggie na tanong sa dating asawa. Ngunit agad na siyang pumasok sa loob at agad din na naupo sa sofa na nasa loob ng opisina ni Mirasol. Tell me, Mirasol, paano ka naging president ng kumpaning ito? Siguro, ginagamit mo na rin ang ganda ng mukha mo at katawan para makuha lahat ng gusto mo? Tama ba ako, Mirasol? Mapanghusga na tanong ni Reggie sa dating asawa habang nakadakwatro na nakaupo sa sofa. Nakasampay din ang magkabilang kamay nito sa sandalan ng sofa. Ganyan ba talaga ang ugali mo, Mr. Altamirano? Sige, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Oo, tama lahat ng sinabi mo tungkol sa akin. At isa din akong gold digger na laging nakadikit sa mayayaman upang guminhawa ang buhay. Masaya ka na ba, Mr. Altamirano? Makakaalis ka na. Nasagot ko na rin na lahat ng mga gusto mong malaman tungkol sa akin. Mariing wika ni Mirasol sa lalaki. Nilakihan din niya ang pagkakabukas ng pinto upang iparating kay Reggie na pinapaalis na niya ito. Agad naman tumayo si Reggie at mabilis na naglakad palabas ng pinto. Madilim din ang mukha nito at parang gusto din itong mag-amok ng away. Agad na isinara ni Mirasol ang pintuan ng kanyang opisina pagkalabas ni Reggie. Inilak din ni Mirasol ang pinto upang hindi na muling makapasok si Reggie dito. Ang masama pa'y magkatapat lang kanilang mga opisina na dalawa. Kaya kahit gusto niya iwasan ng lalaki ay magkikita pa rin sila. Agad na pumasok si Mirasol sa kanyang CR na nasa loob ng kanyang opisina. Dito niya pinakawalan ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Lahat ng sama ng loob niya kay Reggie ay iniiyak na lang niya.
para kahit papaano maibsan ang bigat ng kanyang dibdib. Wala na rin naman siya magagawa pa dahil napakaruming babae ang tingin sa kanya ni Reggie. At sa nakikita niya ay malabong magkabalikan pa silang dalawa. Hindi na mabubuo ang pamilya nila. Pamilyang pinangarap niya ng mahabang panahon. Kasalanan din naman kasi niya ang lahat dahil sununod niya ang lahat ng sinabi sa kanya ng kanyang mga magulang at kapatid. Pero ngayon niya pinagsisisihan ang lahat. Kung pwede nga lang niya ibalik ang nakaraan, mas pipiliin niya ipaglaban ang kanyang pag-ibig. Hindi sana siya nasaktan at nagdurusa ngayon. Dapat masaya na siya ngayon kasama ng kanyang asawa at anak. Hindi rin namalayan ni Mirasol na nakasalampak na siya sa sahig ng CR habang umiiyak. Basa na rin ang kanyang damit dahil sa pinaghalong pawis at luha na pumatak sa kanyang damit. Mabuti na lang at kulay itim ito at hindi mahalata na basa na siya. Agad din siyang tumayo nang matapos niyang mailabas ang kanyang sama ng loob. Agad din niyang inayos ang kanyang muka. Muli siya naglagay ng concealer upang maitago ang pamamaga ng kanyang mga mata. Nang matapos na siyang mag-retouch, ay agad na rin siyang lumabas ng CR at kinuha ang kanyang shoulder bag. Nagsuot din siya ng sunglasses upang hindi makita ng mga empleyado ang pamumula ng kanyang mata. Agad siyang sumakay sa kanyang kotse at mabilis na pinatakbo ito pauwi sa kanilang bahay. Habang nagmamaneho ay muli na naman dumaloy ang masaganang luha mula sa kanyang mata. Kahit ayaw na sana niyang umiyak ngunit kusa naman tumutulo ang kanyang mga luha. Pagdating niya sa kanilang bahay ay agad siyang sinalubong ng mga kasambahay nila. Tinanong din siya ng mga ito kung kumain na siya ngunit tuloy-tuloy lang siyang umakyat sa kanyang kwarto. Nagtataka naman ang mga kasambahay dahil sa ginawang paglampas ni Mirasol sa kanila. Nasanay ka sa mga ito na lagi silang binabati ni Mirasol. Kahit umuuwing pagod ay nagagawa pa rin niyang kumustahin sila. Malungkot na nakaupo si Amanda sa sofa na nasa loob ng kwarto ng asawa niya sa loob ng hospital. Hindi pa rin siya makapaniwalang naloko siya ni Shermaine. Itinuring niyang parang anak na si Shermaine dahil simula pagkabata ay napakalambing na nito sa kanya. Pero isa pala itong ahas na paulit-ulit na tumutuklaw sa kanila ng kanyang asawa. Ganon din ang ama ni Shermaine na itinuring nilang parang kapatid na nila dahil ito lamang ang nag-iisang kaibigan nila na madaling lapitan. Ngunit lahat pala ng ginagawa nito ay pawang pagbabalat kayo lamang dahil sa ginawa nilang pagtitiwala dito ay nalugi na ng tuluyan ng kanilang company na buong buhay na Robert Altamirano ang naging puhunan upang mapalago ito. Ngayon ay hindi na sila ang may hawak ng company dahil binili na ng isang batang billionaire ang 65% share at ito na ang majority shareholder ng company. Naputol ang malalim na pag-iisip ni Amanda nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Akala ni Amanda ay ang doktor ito ng kanyang asawa ngunit ang pumasok ay walang iba kundi ang walang hiyang manloloko na si Shermaine. Dahil sa sobrang galit ni Amanda sa babae ay agad itong tumayo at sinugod sa Shermaine. "Walang hiya ka! Ang kapal na mukha mo, magpakita pa dito!" Galit na sinugod ni Amanda si Shermaine. Sinampal niya ang babae sa magkabila ang pisngi nito at saka hinila ang buhok at inilapit niya ito sa pader upang doon ingud-ngud. Mami Amanda, nasasaktan ako! Bakit mo ba ako sinasaktan? Anong kasalanan ko?" Umiiyak na wika ni Shermaine habang pinipigilan ang kamay ng ginang. "Napakawalang hiya mo, demonyo ka!" Sigaw ni Amanda, sa kanya binitawan si Shermaine at may kinuha ito sa kanyang bag. "Oh, heto ang DNA result na hawak ng anak ko. Negative! Hindi anak ni Reggie ang batang pilit mong ipinapaako sa kanya. Napakawalang hiya mo! Pati kami niloko mo!" Malakas na wika ng ginang saka sinampal sa mukha ni Shermaine ang papel na hawak nito. Hindi naman makaimik si Shermaine dahil sa narinig. Tinignan din niya ang nakasulat sa papel na isinampal sa kanya ni Amanda at ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang mapagtanto nito ang nilalaman ng papel. "Hindi ito totoo, Mommy Amanda. Baka pineke lang itong papel na ito. Kung gusto niyo ipaulit natin ang DNA test. Doon tayo sa kapatid ni Daddy magpakuha ng Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Shermaine na nagpatigil sa kanya sa iba pa niyang sasabihin. "Sa akala mo ba mapapaniwala mo pa kami? Matapos mo kami lokohin ng asawa ko? Nang dahil din sa ginawa mong panloloko sa amin, kaya nandyan sa kamang iyan ng asawa ko. Kung naniwala lang sana ako sa aking anak noon, hindi sana kami aabot sa ganito. Siguro matatag pa rin ang company namin dahil si Reggie ang umahawak noon.
Sinira mo kaming pamilya. Napakawalang hiya mo. Umalis ka na dito at huwag ka na magpapakita pa. Dahil sa susunod na magkikita tayo, hindi lang yun ang aabutin mo sa akin. Mariing wika ni Amanda kay Charmaine. Parang nalalambot na rin ito dahil sa sobrang galit na kanyang nararamdaman. Alam niyo na pala ang totoo. So bakit ako sisisihin mo ngayon? Kayo ng asawa mo mga uto-uto na basta na lang naniwala. Kasalanan niyo na yun kung mas pinili niyo magpakatanga. Total naman naghihirap na rin kayo. Wala na ring dahilan para lumapit pa ako sa inyo ng asawa mo. Mga wala na kayong silbi. Mapang-uyam na wika ni Charmaine kay Amanda. Ang kaninang umiiyak at tila nagmamakaawa kay Amanda ay biglang nagbago ang aura. Naging mabangis na ang itsura nito at mukhang hindi patatalo. Tandaan mo itong sasabihin ko sa'yo, Amanda. Hindi ako ang klase ng taong papayag na lang na matalo ng kahit na sino. Dahil lahat nangaharang sa daan ko, itutumba ko. Pagbabanta ni Charmaine bago umalis sa ospital, pabagsak din niyang isinara ang pinto ng kwarto ni Robert Altamirano. Lalong umiyak si Amanda dahil hindi niya matanggap na ang babaeng itinuring niyang anak ay isa palang halimaw. Ipinakita na rin ni Charmaine ang tunay nitong pagkatao sa kanya. Sa ganoong kalagayan siya nadatna ni Reggie kaya agad niyang nilapitan ang kanyang ina at niyakap ito. Mommy, ano nangyayari dito? Nag-aalalang tanong ni Reggie sa kanyang ina. Pinaupo rin niya ito sa sofa at kinuha ang tubig saka pinainom. Galing dito si Charmaine. Dahil sa galit ko sa kanya kaya ko siya nasaktan pero ang mas masakit ay ang katotohanan ng niloko niya kami ng daddy mo. Napakatagal na panahon na pinaniwala niya kami sa kanyang kasinungalingan. Pero kami pa pala lumalabas na may kasalanan dahil naniwala sa kanya. Ang sakit marinig na ginawa niya kaming tanga at uto-uto. Umiiyak na sumbong ni Amanda kay Reggie. Walang imik na hinaplos ni Reggie ang likod ng kanyang ina. Naawa siya dito, ngunit wala na rin siyang magagawa ngayon. Nangyari na ang mga nangyari at hindi dapat mangyari. Ang tanging magagawa na lamang niya ngayon ay bantayan ang kanyang mga magulang dahil nag-aalala siya sa mga ito. Baka kung anong maisipan ni Charmaine na gawin sa kanila at yun ang hindi niya matatanggap. Matamlay si Mirasol sa mga sumunod na araw. Lagi din itong tahimik at laging nag-iisa. Madalas din siyang umiiyak kapag nasa loob na siya ng kanyang kwarto. Kahit anong pigil niya sa kanyang luha ay patuloy pa rin ito sa pag-agos. Nababahala naman si Eric sa nakikita niya sa kanyang kapatid. Alam niya ang pagsasagutan nila ni Reggie ang dahilan ng pagiging tahimik ng kanyang mahal na kapatid. Narinig niya ang usapan ng dalawa noon nakaraang araw. Dahil lumabas siya ng kanyang opisina at pupuntahan sana niya si Mirasol nang makita niyang kumakatok si Reggie sa pinto ng opisina ng kanyang kapatid. Lumapit din siya sa may pinto ng opisina ni Mirasol upang marinig nito ang pinag-uusapan ni Mirasol at Reggie. Gusto man niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid ngunit ayaw din niyang maging dahilan pa iyon ng pagkakagalit nila ni Mirasol. Alam niyang masasaktan si Mirasol kapag sinaktan niya si Reggie. Kaya iisa na lang ang tanging paraan upang matapos na ang paghihirap ng kanyang kapatid. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at may tinawagan. Hello, Dad? I need your help. Wika nito sa kanyang ama. Ito ang tinawagan niya upang humingi ng tulong upang matapos na ang paghihirap ng kanyang kapatid.